Sa patuloy na nangyayaring sigalot sa mga bansang Israel at Ukraine, ikinababahala ng ilang Holocaust survivor ang patuloy na sigalot sa pagitan ng Israel at Ukraine. Anila, muli kasing sumasagi sa kanilang isipan ang kanilang mga pinagdaanan noong World War II. Ayon sa mga survivor, ang nangyayaring pag-atake ay isang outrageous invasion. Bukod dito, ibang klaseng takot at pangamba ang idinudulot sa kanila ng patuloy na hidwaan ng Russia at Ukraine. Gayun din ang Hamas at Israel dahil ang ilan sa mga kamag-anak nila ay nasa mga nasabing bansa. Sa kabila nito, isang institusyon naman mula sa North America ang nagsasagawa ng retraumatization at mga therapy session para sa mga Holocaust victims. Posibleng bumaba ng 19% ang average income sa buong mundo sa 2050. Bunsod nila ito ng matinding climate change. Ayon sa ulat ng Potsdam Institute for Climate Impact Research, ito ay dahil sa matinding init na nararanasan sa iba't ibang bansa na sanhi ng pagtigil ng produksyon at paggawa na kasalukuyang nakakaapekto sa ekonomiya at inaasahang aabot sa 38 trilyon sa isang taong halaga. Dahil sa patuloy na pagkalat ng sakit, isang molecular bioengineer sa University of California, Los Angeles ang nakadiskubre sa isang simple ngunit mabisang pagsusuri upang mas madaling matuklasan ang naturang sakit. Ang pagsusuring ito ay kinabibilangan ng pinaghalong powder at tubig kasama ng plema o dugo ng pasyente. Maliban sa pagtukoy ng sakit, matutukoy din ng pagsusuring ito kung ang sakit ay nakakahawa o hindi sa pamamagitan ng pagtiyak kung ang bakterya mula sa pasyente ay buhay o hindi. Ayon sa World Health Organization, mahigit 1 milyong tao sa buong mundo ang nasawi dahil sa tuberculosis noong 2022. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.